Alright, welcome back. Magandang buhay ho mga kabitan. Magandang gabi, magandang umaga, magandang hapon. Saan mang lupalop ng ating mundo na may mga Pilipino. Welcome na naman ho sa ating live reaction video dito ho sa Dan Agan Balita News Update. At Luzon, Visayas at Mindanao, kamusta ho? Heto na naman ho tayo, magbibigay ho ng sapat na mga impormasyon, kaganapan sa ating lipunan. Alright, so kung meron ho kayong mga panawagan o meron ho kayong mga ipapabati ho sa atin, well, mag-comment na ho kayo para ating ibibigay ho sa inyo right away mga kabalitaan. Salamat ho sa 14 concurrent viewers. At sa hindi pa po nakapag-subscribe, subscribe na ho kayo dito. Sabay-sabay ho nating alamin kung ano po yung mga kaganapan sa ating lipunan. Magandang buhay ho, magandang gabi ni Mami Rose and Daddy Birding Tobias at saka si Tobias bro, good morning diha sa Cebu City. Magandang buhay. At gayon din si Jornex at si Velasco Dennis and also si Ana Santos. Magandang buhay. O si Ma'am Grace. Magandang buhay sa inyong lahat. Anyways, maghihintay muna tayo ng ilang mga viewers natin para ho ay ating pag-uusapan itong mga may init na mga usapin ho sa ating lipunan, lalo na ho itong away politika ng ating bansa. At check 1, 2, 3 sa mga nanonood kung okay po ho ba yung audio ho natin. Wala po ho ba tayong problema kasi kahapon nung nag-live ho tayo ay may technical problem ho tayo. At kinumpuni, inaayos na ho natin kahapon. So far, hindi ho natin alam kung maganda po ba yung outcome ho sa inyo dyan mga kabalitaan. Okay, so patuloy ho tayo sa ating pagbibigay ng mga impormasyon at balitaan mga kabalitaan. And then sa lahat ng mga DDS dyan na nakikinig, magandang buhay sa inyo. At gayon din sa mga bangag vloggers, welcome ho kayo dito mga kabalitaan. Wala ho tayong problema ho sa inyo. At wala hong personalan, trabaho lamang ho. At si Joe Pau Gasol, Madsalam, okay na po ba boss? Dan Tamsak. Alright, maganda ba yung audio natin dyan? May mga naririnig na ba tayo dyan na boss Joe Pau Gasol? Alright, so mamaya-maya ho, pag-uusapan naman ho natin at i-recap ho natin itong naging pagbasa ho sa Biblia ni Ka Arnel Tumanan. At ito po ay talagang kailangan ho nating balik-balikan ito dahil malaki ho itong patama mga kabalitaan sa Kamara at lalo na ho sa Administrasyong Bongbong Marcos kabalitaan. Gina Indaya, good evening po Sir Dan, good evening po Ma'am Gina, mabuhay ho kayo, loud and clear, okay audio. Jupao Gasol, matsalam po Boss Jupao sa pagbibigay alam ho sa ating connection. Kasi kagahapon nga nung nag-live ho tayo, nagkakaroon tayo ng technical problem. So hanggang bumalik tayo ay medyo problema pa rin, pero ipinagpatuloy na rin natin kasi nga nasimulan na ho natin. Kagabi ho pagkatapos ho ng programa ho natin, mga bandang alas 4 o alas 6, inayos ho natin dito yung ating kahimanan, ika nga, no? Para mas mapapaganda pa ho lalo at mapapakinggan, maintindihan kung ano po yung mga pinagsasabi ho natin dito kabalitaan. At sabi ni Gasol, parang Ray Langit boss. Wow, anong Ray Langit? Yung boses o yung mukha ho natin na boss Joe Pau? Okay na sir, audio mo. Ma'am, salamat po Ma'am Gina Endaya. Meron ho tayong 22 concurrent viewers. Matsalam, like nyo po yung video ha. Kailangan ho natin yung like ko ninyo. And then kung gusto nyo magpakulay, well, it's up to you na po yun guys. Makikita lang ho natin sa chat box itaas, may $ ho dyan. So nasa inyo na po yung decision. Atin ay pinagbigay alam nyo lang ho. Pinagbigay alam na ho natin sa inyo. Diba? Reminder nga ika mga kabalitaan.
Anyways, tuloy-tuloy ho tayo, no? Hanggang umakyat tayo sa 100. Meron na ho tayong 25 concurrent viewers. Sana tumaas pa ito kasi nga gabi na. Yung iba ay natutulog na at malamang may mga OFW rin tayong mga nanonood ngayon. So lagi ho natin silang binawati dahil sila po ang bagong bayani ng ating bansa. Like done, sir. Salamat, Ma'am Gina Indaya. Pa-share na lang din po yung video ho natin kasi mabahaba yung pag-uusapan ho natin. 30 concurrent viewers. Matsalam ho sa inyong lahat. Okay, larga na ho tayo mga kabalitaan, no? Bago ho tayo magsisimula ho sa ating paksa at sa mga pag-uusapan ho natin ay dito ho muna tayo sa ating talagang pinakahinihintay ho ng mga viewers natin, yung ating intro na nakakasagwa o nakakasakit sa talinga mga kabalitaan. At sa amin, nakapag-harvest na kami, kakatanim lang eh. So, hindi, buti na lang yung timing, hindi yung bago aanin, nakapag-anin na tayo. So, kung yung season na susunod, okay. It's, there's a, hindi... 5,000 pesos. Hindi, akong bangal. Right, so tuloy na ho tayo dito mga kabalitaan. Again, welcome ho sa mga bagong nanonood, sa mga bagong bumisita ho sa ating bahay. Kung hindi pa ho kayo nakapag-subscribe, subscribe na ho kayo mga kabalitaan. At ulitin ko po, babatiin ko si Dennis Velasco at si Jornix Tubias family, si Mommy Rose at Tatay or Daddy Berting mga kabalitaan. Bueno, sa itong nakikita niyo pong video ito ay talagang nakakaawa ho, no? Itong isang Sampaguita girl na nakaupo lamang ho sa SM Mega Mall sa Cebu City, kung hindi ako nagkamali, ay pinapaaliso ito ng isang security guard na nakikita ho natin sa video. At hindi lang ho natin lalagyan ito ng audio dahil nga po ay may music. Baka ho tayo makopyright at mamumroblema ho yung ating bahay, no? So ito pong pinapakita ho natin ay ito pong nangyayari ho dyan. Kahapon yata to, kung hindi ako nagkamali din, ay pinapaaliso ng security guard. Ang masaklap lang ho dito, syempre yung bata, estudyante, may ilan pang edad, siguro nasa 14, 15 pa siguro ho yun, no? High school. So pinapalayas ho. So nakaupo lang yung tao, yung kawawang bata, wala hong sinasabi at yung kasama yun, yung bata, kasama niya yun. Doon siya at parang ewan ko kung anong nakain ng security guard na ito. Parang siya tuloy naging hampas lupa mga kabalitaan. Tingnan niyo po, yung bata pinagsasabihan, wala lang imik lang yung bata. At siguro hindi sumasagot, nagagalit dahil hindi umalis. Ang ginawa po nitong security guard ay nung tumayo yung babae, pinaghahablot yung kanyang sampagita. At pagkatapos pinaghahablot mga kabitan, doon na po, sinaktan niya na po itong babae, yung itong nagtitinda ho ng sampagita. Di ba? And then natadyakan na po dito, hinablot yung sampagita at talagang winasak at siya ay pinaghahampaso ng sampagita ng babae ho dito. Nakakaawa ho mga kabalitaan na kung titingnan ho natin kung sino pa yung naghanap buhay ng marangal ay ganun-ganun na lang ho babastusin mga kabalitaan. Iwan ko lang kung ano ba dito. May papakita ba ho dito sa video ito mga kabalitaan. Ito po yung nag-trending ho. So trending ho ito sa social media at pinapakita lang ho natin kung gaano ho walang hiya itong security guard na ito mga kabalitaan. Mas lalong kung tutusin, magkano lang mga sinasahod ng security guard tapos ganan ho siyang umasta sa kanyang kapwa. Akala mo siya ay boss dyan sa mall, pwede naman niyang pakiusapan ng maayos. Pero ang masakit doon ay talagang pinagsisipa niya, sinipa niya, tapos hinampas niya pa sa ulo. At hindi lang siguro may pakita dito kasi pag i-play ho natin baka ho ma-strike ho tayo sa community standard po ng YouTube, no. So ito lang yung ipapakita ho natin sitwasyon pero parang naano ho yung babae, yung bata rito mga kabitan, nasaktan ho. At parang sumakit yung dibdib ko nung napanood ko ito kanina na talagang napakawalang hiya talaga tong security guard na ito mga kabalitano. Tingnan mo, akala mo wala siyang anak. Iwan ko lang kung may anak ba tong hinampak nito. At parang hindi dumaan sa pagkabata.
Nagtitinda nga lang bata para ho makaraos ho sa hirap ng buhay at malay ho natin kung anong history ng batang ito. Bakit ho siya nagtitinda? Well, naka-uniforme ho. Siguro kapos talaga. Kaya nga, yun nga yung gusto natin tumagay itong klaseng mga kababayan ho natin na dapat matulungan ho, mabigyang pansin sa ating gobyerno. Sila tuturuan ng tamang negosyo, tuturuan, ititrain ho sila paano ho mga livelihood program sa gobyerno. Sana isa rin sana to sila na matulungan para ho hindi na ho magkalat-kalat sa lansangan na magtitinda. Although marangal po ho iyon, pero ang issue ho dito, bakit to ginaganon ng isang security guard? Hindi nyo po mapapanood na sinasaktan dito yung bata. Kasi pag i-play ko ho talaga yung full video ay baka ma-strike ho tayo sa YouTube kasi may physikalan na ho dito mga kabalitaan. Masakit. I-search nyo lang po yan sa Facebook kung gusto nyo mapanood kung anong nangyari ho. No? Yun lang po. Talagang concern na ako dito. Pinapakita ko lang kung saan ho ba, taga saan ito sa Cebu. Kung may makapagturo at makilala ho natin, sana mapaabutan ho natin to ng tulong. Baka talagang mahirap lang talaga itong kawawang estudyante mga kabalitaan. No? Itong gwardiya rin naman, ewan ko, walang puso rin, nakakabuisit mga kabalitaan. Kaya masakit hong isipin na pag nangyari ito sa anak niyo, ano kayang gagawin niyo mga kabalitaan sa gwardiyang ito. At buti na lang din, mga ilang oras ay nagpalabas ho ng anunsyo sagot, no, yung pamunuan ho ng SM Mega Mall. Ito yung sabi dito, no. May official statement po yung Mega Mall. Talagang December 17 nangyari yan. Na-repost lang kahapon ng bata, grade 10 na yan. Okay. 16-year-old na pero mali pa rin ang security guard dyan. Tama po, Boss Rodi Batus-Batusan. Tama po yun. Napakasakit to. Ako dati ho, hindi naman sa kinikwento ko lang yung karanasan ko. Nung elementary po ako, ay nagtitinda na ho ako sa merkado ng mga sibuyas, kamatis. Naranasan ko rin po yun mga kabitan, yung hapag, yung bilog. Tapos lagyan mo ng tali. Lubid, ilagay mo yung lubid sa leeg, tapos bit mo yung hapag. Ano ba yung hapag sa Tagalog? Tapos may mga sibuyas, kamatis, lahat. Naabutan kami doon ng supervisor sa public market na pumasok kami sa loob, tapos nakaupo ako, tinadyakan yung paninda ko. Talagang tapon lahat eh. Wala, nasayang. Yun, kaya medyo masakit ho para sa akin na nakikita ho natin ganun-ganun. No? Dito may picture ho ito. Ito po yung talagang video. So kung interesado kayo manood sa video ito, salamat Boss Rodi. Kahapon ko pa kasi nalaman to at yun pala ay nirepost pala sa naturang bata. Kaya nga po, at least naman para maturuan ng leksyon din tong bataan yung security guard. Nakakaawa ho, nagtitinda lang po. Kahit hindi ho sasagot sa iyo, kahit nagmamatigas ho, papakiusapan na rin ng gusto. Kasi makikinig din naman ho yan eh. Pwede niya na ipaliwanag na inutusan lang talaga ako sa boss ko na bawal ho dito. Sana makinig ka lang sa akin para hindi ako matanggal sa trabaho ko kasi nakatutok yung video sa atin dito. Baka sabihin na wala akong ginagawa sa utos. Ganun ba, di ba? At may isip din naman yung bata. Yung bata ay anong grade nga ba yun? Grade 10. Di ba? Ano na yan? Kumbaga, high school na yan eh. Tama ba? High school na ba yung grade 10? 6, 7, 8, 9, 10. Fourth year high school. Diba? May isip na rin yun. Nagtitinda dahil mahirap nga yung buhay nila kabalitaan. Tapos gaganon-ganonin din. Basahin natin for the sake of transparency. Baka sabihin nila na hindi natin pinapalabas yung official statement ng SM Mega Mall. Babasahin natin. At least magpapasalamat tayo na hindi na ito makapagtrabaho sa lahat ng mall ang naturang security guard mga kabalitaan. Sabi ho dito, Sampaguita vendor in school uniform versus SM Mega Mall security guard. So, ito, may balita 22 hours ago mga kabalitaan. Sinabi ho dito, SM Mega Mall has released an official statement about the viral incident at the fashion hall involving a young girl in school uniform and a security guard of the mall. So, sinabi ho dito, sa kanilang statement, we regret and sympathize with a young girl who experienced an unfortunate incident outside our mall. So we have called the attention of the security agency to conduct an immediate and thorough investigation.
The security guard has been dismissed and will no longer be allowed to service any of our malls. As SM Supermalls always promotes inclusivity for all, we strongly condemned this act committed against her. So, di po ba? No. So, pasalamat po tayo dahil may aksyon agad at tinanggal na rin itong security guard. Dapat lang deserve niya pong matanggal mga kabalitaan. Although nakakaawa din naman minsan, hindi naman po talaga yung lahat ng security guard ay ganoon mga kabalitaan. Ha? Hindi lahat. Kasi ako nga, yung papa ko, security guard din eh. Kaya alam ko po kung gaano kahirap po magtrabaho bilang security guard. Subalit, kung ikaw ay talagang may ugali ka talagang mahilig manakit, ay hindi na po yun pag-uusapan yung pagiging security guard mo. Yung pagiging animal mo. Yun ang dapat pag-uusapan ho natin. Kasi dinudungisan mo yung marangal na trabaho mo bilang security guard. Sa pagiging animal mo, kaya nagkakaganon ka tuloy. Saan ka na ba ngayon? Sana malaman natin yung pangalan ng hinampak na to para araw-arawin ho natin dito mga kabalitaan. Napakawalang hiya talaga tong security guard na ito. Sir, grade 10 na daw yung bata. Yes po, Ems TV. Sabi po ni Rudy Batusan. Yun po yung pagkakaalam ho niya po. Taksil ka ba? Harang. Anong harang? So, taksil ka ba? Bastos na security guard yung dapat tanggalin. Yan, di bagay sa kanya yung trabaho na security guard. Watching from Barcelona, Spain, Taksil ka ba? Maraming salamat po sa lahat nating mga kababayan sa Barcelona, Spain, mga kabalitaan. Okay? So, ayun. At heto po, lipat na ho tayo dito mga kabalitaan. Sige po, silipin ho natin dito. Okay. So, ito pong usapin na ito, papakinggan ho natin dito si Congressman Marcoleta mga kabaitan. Bago ho tayo tutungo sa usapin ho nitong kay Jing Paras at nito pong iririka po natin yung pangyayari diyan sa Quirino Grandstand ni Ka Arnela Tumanan dahil ito ay talagang malaking sampal ho sa ating gobyerno sa ngayon. Pero dito kay Marcoleta, salamat din po, Sir. Saludo mucho. Thank you po. Mabuhay ho kayo. Dito kay Sir Marcoleta, papakinggan ho natin kung ano po yung mga itatanong ho sa kanya sa mga tatlong anchors na ito at yung sagot niya ho dito. Dahil ito ay may kinalaman ho sa takbo ng politika at para ho sa ikauunlad ng ating ekonomiya, mga kabalitaan. Ito po, panoorin po natin dito. Batas na yun. O gaano katagal? Kailangan malaman ninyo yun. Gaano katagal at gaano kamahal? 15 taon. 15 Magna years. Carta for the poor. Kasi 2004, yun ang entry ko sa Congress. Weng. Yun ang unang Hello. takbo mo sa Noel. Congress. Pero ito ang tanong, sir. Sa ngayon, ang self-rated poverty ay nasa 57%. May Magna Carta for the poor tayo. Nasaan ang mali? Bakit hanggang ngayon mas marami Anong po ang mahirap? 57%? 63% ang SWS. Pero mayroon pong Pero sa government Mindanao, survey, 76%. 57%. Sa Visayas, 74%. Balance of Luzon, 55%. Anong katumbas nun? 17.4 million families. You assume that one family comprises 5 members. That's about 87 million Filipinos claiming that they are poor. Yes. That's 75% of your total population of something like 116 million now. 75% of your people are claiming that they are self-poor. Hindi ka mababahala dyan. Pagkatapos puro impeachment na lang iniisip. Okay, saan ang problema? Kaya nga, nasaan ang problema natin? Hindi natututukan talaga, malalaking problema. Oh. Impression ng, sinabi ko na kanina, impression ng kamatis. Dapat yung Quadcom, ito yung tingnan. Hindi ba? Gumawa ka ng Quadcom, pinalaki mo, pinakamakapangyarihan sa buong kasaysayan ng legislature. Pagkatapos ang gagawin mo pala, manguusig ka lang pala ng tao. Pero, bakit hindi mo usigin? Kung paano nangyayari, tumataas ang presyo ng bilihin, lalo na yung pagkain. Pero Ba't di sir, natin ibaba ang kuryente? Ginagawa na meron raw ng kayong Quinta hiwalay na Committee. Quinta Committee para Quinta doon sa mga Committee, produkto ng pagkain Nako, at saka singilin sa public utilities. nako. What's your credit card debt balance? If it's $10,000 or more, here are 3 easy solutions you can start implementing today. Naniniwala ka naman. Gawin mo na sigurong, ano yung pinakamalaki? Gawin mo na 10 siguro. Ano yung kinta-kinta na yan? Hindi ako naniniwala. Pero siguro, ano ba nilalaman nung Magna Carta for the poor?
At paano makatutulong sa mga mahihirap nating mga kababayan yan? Yung Umangat naman na kanilang buhay. Kulang pa ba? Pag naging senador kayo, kailangan ba dagdagan pa yan o ayusin pa yan, Sabi Congressman? ko nga sa inyo, ang weakest link kasi yung oversight. Dapat yun ang tutukan. Yung pagpapatupad po ng batas, doon tayo mag-concentrate. Marami po tayong magagandang batas. Katulad po ng Magna Carta. Ginugol po namin dyan, kasama ko dyan, 15 taon bago na ipasa. Bago na ipasa. Ngayon po kaya hindi maisulong-sulong. Isipin po nyo, IRR lang, hindi magawa-gawa. Nakagawa ang ng IRR. Ito pananagutan po ng mga ahensya ng gobyerno na tinadhana doon sa batas. Kung di ako nagkakamali, ang NEDA kasama yung DSWD, gawin ka agad ang IRR para maipatupad ang batas na yon. Nung gumawa, wala pong sunset provision. Anong ibig po sabihin nun? Hindi naman kasi kinakailangang manatiling mahirap yung tao eh. At some point in his life, dapat makagraduate siya doon. Ako naniniwala, walang tao na gusto niya na palagi na lang siyang inaayudahan sa habang buhay niya. Gusto niya yung pamilya niya dumating sa punto na maiwanan, makakalas siya doon sa patanikalan ng kahirapan. Pero Kaya nga no, yung 5,000 ni Tamba sa AKAP ay ano lang yun, pansamantalang ano lang yun, panawid gutom ng huyon mga kabalitaan. Tama ho yung sinasabi ni Congressman Rodante at yun din po yung pananaw ho natin na bigyan ho ng sapat ng pangkabuhayan. Kung meron ho silang milyon-milyon, libo-libong budget to para ibigay ho nila o bilyon na budget para ibigay ho nila sa mamamayang Pilipino, sa mga pili lamang ho, yung AKAP na ito ay kapos sa nga kita yung sinasabi ho nila. Meron naman ho talaga tayong poorest of the poor. Kaso iba ho yung budget di umano sa kanila. So kung tama po yung mga ginagawa ho na walang bahid pamulitika, walang bahid pagnanakaw, yung bilyon na budget na yan, gumawa ho sila ng proyekto kung saan ay magtuturo ho sa mga less fortunate ho natin, sa mga tawag nito, yung mga walang trabaho, di ba? Na mga mamamayan natuturuan pa paano ho sila kumita ng pera. I-google ho nila yung lahat ng oras ho nila doon. May mga local government unit naman ho tayo na pwedeng bigyan ho ito ng budget para ho dito sa training program na ito para kung sakali pag graduate ho sila, bibigyan sila ng puhunan. Pag may puhunan na, makapagnegosyo na sila, doon na ho yun papasok. Yung progresibo ho ng ekonomiya at bawasan na rin ho yung problemang kagutuman, kahirapan sa ating bansa mga kabalitaan. Yun po sana ay kaso nga po mga kabalitaan ay talagang inuuna yung pera. Ika nga ni Ka Arnel Tumana na huwag uunahin yung pera. Uunahin yung kapakanan ng bansa at ng mamamayang Pilipino. Yun po ay malaking sampal ho sa kanila yung pagkakabigkas ng salitang iyon mga kabalitaan nung peace rally ho kamakailan. Di po ba? Sabi ni Audive News, good evening Sir Dan. Shout out Davao City. Regards daw Dilima, like Dan. Okay, paki-rebound na lang sa kanya. At baka islam dunk ko pa yun doon, ha? So tama po yung sinabi ni Congressman Marcolita na dapat wag na yung ayuda-ayuda na yung panawid gutom lang ho yun. 5,000 tapos sinasabing 5,000 napupunta sa recipient 2,000, 3,000. Saan na po ba yung ibang pera? Di po ba? Doon ang magsisimula yung korupsyon. Doon ang magsisimula yung palakihan at padamihan ng laman sa bulsa ng mga kawatang politiko. Di po ba? Walang transparency ho sa mga ayuda-ayudang yan. Kaya nga sabi ni Shelo Magno, yung professor, yung dating undersecretary secretary ng Department of Finance, na dapat isapubliko ang mga benepisyaryo ng AKAP at AX kung sino-sino man ho sila. At dapat accessible ho ito sa mamamayang Pilipino sa isang website na gagawin na madali lang ho silang makakita ho dito, madaling makakilala, dahil kung meron hong ganyan, mas madali rin marisolba yung nakawan sa pera at malalaman kung sino-sino yung mga nakakatanggap ng pera at hindi nakakatanggap na pera na nakalista ho sa ilang listahan, sa ilang data, mga kabalitaan. Ganun ho. Kung talagang gusto nyo lumago yung ekonomiya ng ating bansa, yun ang gagawin. For the sake of transparency ho. Lalago ho talaga yung bansa ng ekonomiya natin. Yan po wala ba siyang laman ng sunset provision. Magna Carta for the Poor? Laman yan ng Magna Carta for the Poor? Ang Magna Carta of the Poor, meron siyang 5 karapatan na para sa mahihirap. Una yung karapatan niya sa pagkain, karapatan sa gamot,
karapatan sa pabahay, karapatan sa edukasyon, at karapatan sa hanap buhay. Yung 5 basic na karapatan ng mahirap. Karapatan sa murang bigas, paring Joel. Oo nga, yung Murang bigas murang tayo. bigas. Alam mo ba yung kaya nagtagal? Sabi ko, lagyan nga natin ng konting ngipin kasi mayroong provision doon. Oo. Halimbawa, mayroong lumapit na isang mahirap, marginalized. Kahit anong opisina kasi kaya niyang lapitan. Pumunta halimbawa sa mayor. Mayor, pwede po ba kung makahingi po ng wala lang po kami talaga itong araw na ito, gipit na kailangan gumawa ka po ng paraan kahit ano yun. Kasi pumunta sa iyo eh. Hindi mo pwedeng tanggihan. Hindi mo siya pwedeng tanggihan. Kaya naglagay ako ng ano doon na hindi ka pwedeng tumanggi. Gumawa ka ng paraan kahit paano maibsan. Maring hindi mo lahat maibigay nga pero wag siyang uuwi nang hindi lang siya nabigyan ng kahit ano. Akalain mo nagdebate pa kami ron. Sabi niya, Dante, napakahirap ng isip-isipin mo naman. Tayo ngayon ang gigisain, tayo ngayon ang ilalagay. Isip-isipin, magkaroon tayong pananagutan. Nakalagay naman dyan, pagkatapos ng masusing pag-imbestiga, na hindi mo man lang hinarap yung tao, talagang mananagot ka. Ayaw nilang magkaroon ng pananagutan eh. Doon kami nagtagal eh. Okay. In short, hindi dapat dinidedma yung lumalapit na mahihirap. Alright. Yung hinahingi lang siya ng konting gamot, gumawa kayo ng paraan. Yung karapatan sa pagkain. bigas yan, yan ang problema. Yung problema lalo natin na sa yun. bigas. So, paano ba natin mapapababa ang presyo ng bigas immediately? Congressman, kasi marami nagsasabi, ganito dapat gawin. Kaya lang mga long term po yun eh. Medyo Immediate matagal. kasi mahirap yun eh. Yung immediate kasi, palliative lang yun. Ang nangyari kasi, importation. Pero tingnan mo naman, inalis na sa NHA ang pag-import. NFA. sir. Oh. NFA ang pag-import. Binigay na lang dun sa, importer. Kaya lang ang importer, nandiyan na yung mga sindikato. So kung minsan mag-import sila, yung itatago nila. Kailangan talaga na bantayan mo eh. Oo, may batas tayo dyan, Congressman, yung Anti-Agricultural Smuggling Act. Economic sabotage na raw Economic sir yun. sabotage Pag yun. nag-smuggle ka, nag-profiteering ka. May kulang pa ba ron? O kailangan pag kayo nahalal Bibigyan muna natin itong aksyon, yung halaga itong mga nagko-comment mga kabataan dahil may nabasa ho tayo. Jane Brombelt, Tamsack host. Hi po, Ma'am Jane. Ingat ho kayo kung saan man kayo ngayon. Mabuhay ho kayo. Si Boss June Garcia, ito si Nightwish. Idol Dan, umatras na daw si Abante for impeachment, Sara. Yun, kung totoo po yun, magandang balita. Palakpakan natin yan. Kasi alam naman ho talaga, kung ito'y text message or ano lang to sa chat box lang ho natin. Hindi ho ko sinasabing konfirmado po ito bibigyan lang ho natin to ng reaksyon. Itong sinasabi ho dito ni Nightwish. Kung totoo man ito mga kabalitaan, alam niyo po, talagang may susunod at dadami po hong aatras ho dyan. Dahil inusig na ho sila ng kanilang mga konsensya eh. Di po ba? Nakikita ho kasi natin na itong impeachment na ito ay isa para lamang ho sa isang tao. Para lamang ho sa mga ipinapangako ho ng isang tao diyan sa mga mukhang perang mga kawatang kongresista. Mantakin niyo po, hindi ba sila mahiya? Ilang araw, ilang buwan na ho, binabanatan sila sa mga DDS vloggers, sa mga lehitimo na mga political analyst ho na pumapabor ho sa Duterte administration, na ganito ganon. Isa na ho dito si Ma'am Malu Tequia at sino pa? Marami pa, no? Si Ma'am Shelo Magno. Yun, mga political analyst din ho yan sila na napakagaling, napakamatalino. Ang dami na ho yung achievement sa buhay nila kumpara ho natin. Vloggers lang kami, mga kabalitaan. Di po ba? Pero hindi ho nila pinapakinggan ho itong mga sinasabing kabaluktutan ho ng kamara. Ngayon, nagsalita na ho yung INC at alam naman ho talaga nila na ito ay talagang black propaganda ho ito. Paninira ho ito sa mga Duterte. Siguro na namulat siguro sa panawagan ng INC yung katotohanan ay wala na, nakonsensya at umatras na ho sila kung totoo man itong umatras si Abante. Di po ba? At sunod-sunod na rin ho yun. Dahil ayon po sa isang independent na political analyst, mahihirapan ho silang makakuha ng yung sa kanilang signature campaign against for impeachment against VP Sara Duterte ay talagang sila ay nahihirapan. Dahil nga sabi ko nung mga una pang vlog natin, wrong move ho sila sa sobrang pagmamadali. Atat na atat, akala ho siguro nila na makukuha ho nila yung simpatya ng taong bayan ay magwawagi ho sila sa kanilang kasamaang binabalak. Maari ho siguro silang magiging matagumpay kung ang taong bayan ay hindi ho walang pakialam. Kaliwat kanan no, social media, talagang malakas ho yung mga DDS sa social media. Dahil doon ipinapalabas yung kanilang mga sentimento
At yung mga nasa mainstream media ay parang pumapabor ho lagi sa mga balita na hindi ho sila balanse. Ha? Dapat balanse ho yung pagbabalita ho mga kabalitaan. Kaya hindi rin masisisi yung ibang DDS, lalo na yung mga vloggers, na lahat ay uugatin talaga para ho malaman ng taong bayan kung sino-sino itong mga hinampak na sumusuporta ho sa impeachment laban kay Inday Sara Duterte. O ngayon, may balita ngayon, ayon pa kay Nightwish, na umatras. Anya ba, iniwan ko lang kung saan niya ito nakuha yung source niya. Wala pa rin akong nakita sa social media, walang bali-balita. At kung may mga nalalaman ho tayo, may mga magno-notify ho sa atin na ganito ganon, tinitignan ho natin yan. Di po ba? Susundan ho natin yan kung totoo po itong sinabi ni Nightwish. Hindi ako nagko-conclude na si Abante ay umatras. Talagang ganun ho talaga, may atras at may abante. Hindi naman ho tatakbo yung sasakyan kung parati na lang abante. Di po ba? So titingnan na ho natin. Dito tayo maniniwala kung talagang may atras din ba si Abante, mga kabalitaan. June Garcia, sana huwag kaming magkita ng tulad ng security na sure may paglalagyan yan. Lalagyan ka sa akin. Sana huwag tayong magtampo. Pagsisihan mo ang ginawa mo, batang estudyante ho yan. Tama po. Kahit ako nga mismo Ako, lagi pa naman ako pumupunta dyan sa SM Mega Mall. Lalo na sa Metro Gaisano, lagi ako dyan. Dami ko nakikita mga nagtitinda. Malamang siguro kung hindi man natin masanta ako yan. Baka maigo yan sa elbow strike ho natin. Baka hindi pa nila alam kung ano yung elbow strike, mga kabalitaan. Recess niya lang yun. Jen Bramlett, ang gusto utang na loob pa natin na pag lumapit tayo sa mga politikong trapo. Ganun ho talaga yan. Trapong-trapo talaga yan sila, Ma'am Jane. Ted Filon. Ano ba yung Ted Filon? Jane Bramlett, ano po ba yung Ted Filon? Masisira sa political career nila pag tinuloy ang impeachment kay VP Sara. Tama po. At wala nang maniniwala kay France at makakaliwa sa mga black propaganda. At the more nilang sinisiraan si VP Sara, marami ang nagsasalita no to impeachment VP Sara. Tama ho kayo dyan, Ma'am Jane. Di po ba? So, titingnan ho natin kung anong mga mangyayari ho. At itong mga sinasabi dito ni Congressman Marcolita ay talagang malaman ho ito. At ito ay talagang very objective ho. At dapat talagang manood ngayon yung taong bayan, yung mga subscribers natin, dapat na makatuto kung ano po yung mga sinasabi dito ni Kong Marcolita. Sa Senado, may gagawin kayo doon. Alam mo yung mga ganun, palliative sila lahat yun eh. Ang importante kasi, ma-restructure natin ang ating agriculture. Hindi naman lahat ng ating mga probinsya sa ating bansa ay kailangan tamnan mo ng palay. Pwede mo namang kwentahin. Alam mo kung ilang kabanmelo ang kinakain na bigas ng isang Pilipino sa isang taon. Kwentahin mo lang 1.25 kabans per year. O i-multiply mo ngayon, bago multiply sa 116 million Filipinos, tanggalin mo yung hindi kumakain ng bigas. Saka yung nasasayang. Merong kumakain lang ng kasaba. No rice diet. May kumakain lang ng mais. Meron namang mga sanggol hindi pa kumakain ng bigas. Sabaw ng bigas ang kinakain ng sanggol. O alimbawa, nakuwenta natin, 95 million lang ang talagang kakain ng bigas. Multiply mo sa factor na yun. Alam mo, ito lang pala ang pwede nating i-produce. Pipili ka na lang ng mga ilang probinsya ang tatamnan natin ng palay. Para sa ganun, focus tayo. Pati irrigation, pati pesticide, pati fertilizer, mababantayan ngayon yan. Hindi nasasayang resources. Ibig ko sabihin, clustered tayo, hindi yung... Ay, nako, Sabog-sabog. Pero habang inaantay natin ipatupad ng gobyerno yan, magtitiis muna tayo dito sa mahal na bigas. 45 pesos, 47, minsan 55, 58 pesos. Maximum sa Diyos. Alam mo, ang kailangan natin patriotism. Ako, ginawa ko na ito Ginawa ko na ito nung sumikat yung presyo ng bigas. Sinabi ko yung mga kaibigan ko, marami na marong kaibigan talagang katulad ni Melo, na mayayaman talaga. Sabi ko, pwede tayo mag-eksperimento, sabi ko. Tinipon ko sila, mga lima yon na talagang may kaya sa buhay. Pumunta tayo sa isang barangay, tayo nang bumili ng palay. Palay pa lang. O sige, kanya, mag-eksperimento tayo. Nagtanong ako sa NFA, at that time, ang buying price ng palay ay 19 pesos. Okay? Sabi ko, dagdagan natin ng 3 pesos. Ito na yung magmumula sa private sector. So, magiging 22. So, at that time, masaya yung farmer kasi 19 lang bibili ng NFA. Kami bumili, 22 pesos, dagdag ng 3 piso. Okay? Nakabili. Isang barangay ito.
kami kako magpapakiskis. Alam mo yung kiskisan, Melo, Joel? Baka kako hindi nyo kabisado yung Alam namin, kiskisan. Kabisado namin. laking probinsya kami. Yes. Laki probinsya ngayon. Kami magpapakiskis. Oh. Sabi ko doon sa may-ari ng kiskisan, pare, para makatipid naman kami sa pambayad sa'yo, kasi ito, ano lang namin ito, patriotism ito. Ah. Pwede bang ilibre mo na sa amin to, pero yung darak sa'yo na, yung binlid sa'yo na. Kinuwenta ngayon ng kiskisan. Okay. Oh. Akalain mong break even lang, naibenta namin ng 35 pesos dinurado. At that time, 55 pesos market value. Pero binenta namin ng 35. Alam mo, 10 minutes lang naubos yung isang truck. Inano namin, ang package namin 5 kilos per pack. Mga mahihirap na tao, luminya. Alam niyo po ba mga kabalitaan, may napanood akong isang vlog, hindi naman matagal, pero nitong nakarang taon lang, siguro October or November, September, ganon. Isang mga, mga tripulante ho sila from Malaysia, pero Pilipino ho sila ha. At nung bumaba ho sila sa Malaysia, nakabili ho daw sila ng sakong bigas. Siguro mga 4 na sakong bigas kasi mura pala yung bigas doon sa Malaysia. Nasa 1,200 pesos or mga pinakamataas na daw 380 something. Mga nabili lang mga 1,200 something pesos. Isang sakong bigas po 'yan ha. Samantalang sa atin ho mga kabalitaan, nung bumili ho ako ng isang sakong bigas, nako, kulang-kulang ho 3,000. Mga 2,700 plus yung isang sakong bigas ho. Nabili ho natin mga kabalitaan. Mantakin nyo po naman, napakamahal ho. Di po ba? So talagang itong sinasabi ni Congressman Marcoleta ay talagang napakaganda ho nitong ideya. Ang gobyerno ho kasi, may kakayahan naman talaga ang gobyerno mga kabalitaan na bumili ho ng mga palay. At sila ho yung magpapakiskis. Magawa-gawa nga sa mga pribadong sektor, how much more pa kaya yung gobyerno ay napakamaraming pera ho na hindi magawa-gawa sa pang-agrikultura ho natin. At makakatipid pa ho tayo kaysa mag-export ho tayo. Di po ba? Yun po yung mahirap dun na hindi ho nila naintindihan at yung inuuna lang talaga nila yung kapakanan ho. At alam ho nila talaga na yun po yung tamang gagawin. Kaso hindi ho nila ginagawa Kasi nauuna ho kasi mga komisyon na tinatawag ho natin. Kumbaga, hindi ho sila tapat sa kanilang panunungkulan. Hinilal ho natin sila para tayo ay matulungan at mapapakinggan yung ating mga hinaing. Kaso, nung nandyan na ho sila sa pwesto, talagang nagtitake advantage, no? Nagiging oportunista na ho itong mga kukang, mga kawatan na mga animal, na mga politiko, mga kabalitaan. So, sino naging kawawa ho? Di ba tayo lang din? Mahirap kasi pag makapagpalukloko tayo na isang politikong hangal yung bituka, ay wala ho tayong mapapala ho doon. Sa sinasabi pa lang ni Congressman Marcoleta na sila ay nagkakaroon ho ng experiment na sila ay bumili ho ng palay na nagkakalaga ng 19 pesos at tinubuan pa nila ng 3 pesos ay binili ho nila ng 22 at sila po yung nagpapakiskis. So nabuo na ho yung bigas. Mantakin nyo po, naubos yung isang truck, tag 35 pesos lang pala yung kilo. Kung meron ho tayong 35 pesos na kilo na bigas, ay okay na ho tayo dyan mga kabalitaan. Wala na ho tayong problema ho dyan kaysa bibili tayo ng tag 45 pesos pataas na bigas. Tapos NFA pa, pinaghahalo pa nila yung sa Jasmine at NPA, ba't na NPA na? NFA mga kabalitaan. Ha? So marami ho talagang perang nawawaldas, hindi naman nawawaldas, binubulsa ho. Yun po yung tamang salita. Hindi nawawaldas, binubulsa ho mga kabalitan. Lalo pa pag may 20% kickback ho. Dito muna tayo sa ating mga masugid na taga-panood ho. Ted Filon, masisira ang political career. Okay. The more nilang sinisiraan si BP, nabasa ko na rin to. Ito pala, Ted Filon, consistent nagsasalita against sa administration, especially sa pondo ng bansa. Tama ho kayo, Ma'am Jane. Nets Lanon, thanks sa Greenheart. At nasaan na mga pangako ni BBM about climate change? 20 pesos na bigas, build better more. At bagong Pilipinas. Dinagdagan ko lang, Ma'am Jane, ha? Dynamic Force, host, thank you so much. At si Tambaluslos, maraming warehouse. Tama ho, marami ho yun. Kasi, naguhoard din yan ng bigas dati. Negosyante din naman kasi yan.
Virginia Aruta, good AM, sumasabay sila ng aksyon na tanggal buhaya, palit alligator naman. Pakitang tao lamang sila, BBM at Tamba. Tama po, Ma'am Virginia. And Dynamic Force, kulang sa kulata host. Kulang sa kulata. Gina Indaya, Sen Marcoleta, number 1 sa balota, pag-asa ng bayan. Tama po, si AI. Sabihin na lang natin diretso na ang Pilipinas na kunsabo ang politiko at negosyante ang kawawa ang mamamayan. Tama po kayo dyan, Ma'am AI. Tuloy ho tayo kay Congressman Marcoleta. Yeah, may pera silang pambili. At 35, nakatipid sila ng 100 piso. Bakit? 5 kilo eh. 20 pesos. So kayang Times mapamura. Kayang mapamura. Kayang mapamura ba? Kailangan lang magsama-sama tayo. Ang private sector, sumama na eh. Sumama na. Yung kuryente, mapapamura pa ba natin yan? Bakit hindi? Sa anong paraan? Mapapamura tayo sa mahal. Sa anong paraan? Paano? Una, murahin mo muna. Yung seryosong sagot. Seryosong sagot, maniwala ka sa akin. Baka wala kayong time. Iksiyan lang natin. System loss. Yes. Yan. Melo, bakit yung ninakaw na kuryente kasama kang nagbabayad? Bakit? Bigyan mo ako ng magandang dahilan kung bakit kailangan mo bayaran. Ay, galit kami doon. Ang dami mga dyan, Ayaw namin doon. Kaya kailangan bayaran, puputulan kami. Wala kami choice. O kaya nga, pero ang bayad mo kasama yung system loss. Sali, hindi Tama? dapat. O, pagkatapos, bakit hindi pinatutupad ng ERC yung provision ng ating IPIRA na meron doon na ARCOA? Ano ang ARCOA? Ibig mo sabihin ba, hindi mo alam ang ARCOA? Ano po ang ARCOA? Ikaw, Melo. Arcoa, alam ko. Arcoa. Lagyan mo lang ng R. Joel, Ano ba yung Arcoa? Ano ang ARCOA? Retail Competition and Open Access. Ano yun? So nakita na ninyo. Kaya nga hindi... ayaw kasing ipaliwanag ng ERC. Dapat unang-una silang nagpapaliwanag at pati yung mga guidelines, pati yung mga regulasyon, dapat nagawa na nila. Sinabi ko nga sa'yo, nagawa ang EPIRA 2001 or 24 years ago. Bakit ang ngayong regulasyon ng ARCO? Ano ba yung ARCO ba? Ano ba yung subdivision mo, Melo? Yan lang sa village. Oh, pero yung village na yan, Villager. meron kayong homeowners association. Pakwenta mo yung aggregate na konsumo ng inyong gilids. Oo. Kapag ka nakwenta mo 500 kilowatts, pwede na kayong mamili ng retailer. Not necessarily Meralco mag-supply sa inyo. Nasa batas yun eh. O halimbawa, inopera ka Melo. Melo, magkano yan? Kwentahin natin. 11 pesos ang binabayaran mo. O magkano ang bid mo? Bibigyan kita 9 pesos. Di ba nakatipid ka? Ito yung mga paraan. Sundan lang natin ang batas. Wala nga nagpapatupad. Meron pang aggregation. Hahaba lang tayo eh. Okay. Meron akong magagawa. Pero in short, kaya po ba tanggalin na systems loss? Bakit Kasi yun hindi? daw ang effective para na paraan para mapababa talaga agad ang presyo ng Sasabihin ko lang doon sa batas, kuryente. tanggalin mo na yung system loss na nilagay nyo dyan sa batas na yan. Mali yan. But ang problema, Congressman, ilang kongreso nang nakalipas, ang dami pong panukalang batas tanggalin na systems loss pero walang nakakapagtanggal. O wala kasing gustong magsimula. So, Ako nagsisimula ako, ayaw nila akong tulungan. So walang political will. O tingnan mo ang ABS-CBN. Sino bang... Ako lang. Wala namang gusto nila sumama sa akin. Meron ka ba nakita isang senador na tumulong sa akin? So, Teka, sandali. gagawin mo sa Senado yung pagtatanggal sa Ang system systems loss. loss. This is Rocky. It's the first car I ever bought. Okay. Sige. Asahan O namin yan. bigyan mo sa akin Sa lalong madaling panahon. Melo, kung ikaw ang president ng Senate. Halimbawa, Teka. sasabihin sa'yo, bigyan mo sa akin yung Alos na. Oh. Committee on Energy. Mamimili kayo, hihiling kayo ng komite na ganan. Bakit? Hindi ko Oo. kayang hingin? Halos sa lahat na. Sino ba yung dating yung dalawang Walang banggitan. Walang banggitan. Walang banggitan na pangalan. Sino ba yung naging chairman ng Energy sa Senate? Sige. Sino? Sasaliksikin natin yan. Pero na-cover na natin halos lahat. Na-cover natin ang pagkain. Na-cover na natin ang kuryente. Correct. Tama ho kayo. Talagang itong GMA, yung dalawa ito, ay makaano ho. Sila ho, tatlo yan sila. Maka Duterte ho yan sila. At alam naman ho natin yung mga komentaryo nila dati kung ano-ano yung mga pinagsasabi ho nila dito mga kabalitaan. Kaya at pasalamat rin tayo na binigyan ho nila ng oras itong si Congressman Marcoleta dyan dahil nga po ay talagang nailahad do ni Congressman Marcoleta kung ano ho yung dapat malaman mga kabalitaan ng mamamayang Pilipino sa
mga pangyayaring ito, mga kabalitaan. At salamat Dynamic Force. Ingat ka dyan, Kong Marcoleta. Wala na, tapos na. Kaya nga talagang tinapos na nila kasi parang mapapunta na tayo sa banatan dyan ng alam na natin yan. Importante yan na nag-take opportunity din si nag-take advantage din itong si Congressman Marcoleta para magamit yung oras ho nila sa programa. Kasi alam ko naman ay hindi ho yan mga maka-Duterte ho yan. Anyway, ito po ay panoorin natin, medyo mahaba-haba itong diskusyon dito ho sa Iparash kay Paras. Maganda ho yung kanilang ideolohiya dito at talagang maintindihan ho ng taong bayan kung ano po ba yung talagang ginagawa ho sa peace rally na iyan, mga kabalitaan. So pakinggan ho natin dito while kayo nanonood po at maya-maya ipaparinig ho natin itong boses ni Ka Arnel Tumanan dahil sa puntong ito po ay patama sa mga kongresistang hangal yung mga bituka ho nila na kung saan ay yung kanilang pagpa-fast break ho sa impeachment ni Inday Sara Duterte. At ito ay nababasa ho ito sa Biblia. May teksto ho diyan sa Biblia na parang nangyari na ho noong nakaraang mga ilang siglo na ho at iba lang ho yung pangyayari, pero ang pinag-uusapan ay yung pagpapatawad at yung panghuhusga ho dito sa babanggitin ni Ka Arnel Tumana. So maya-maya ho, ipaparinig ho natin ito sa inyo. Good publicity kay Marcoleta yan sa interview. Tama po. Magandang pamamaraan ho yun para mas ma-recall ho. Name recall po yung tinatawag nun Maliban sa good publicity, name recall ho yun sa mga nanonood ho kay Marcoleta na mas lalong makikilala pa ho siya, hindi lang ho sa ganang mamamayan, hindi lang ho dito sa ating pag-endorso sa kanya, pati na rin ho sa pag-take advantage niya sa mga balimbing na mga tinatawag nating mainstream media, mga kabalitaan. So ulitin ko po, maya-maya ipapakita ko itong si Ka Arnel at papakinggan muna natin itong dalawang tikasin, itong si Attorney Jing Paras na taga Gihulngan City, Negros Oriental, at itong isa ay ngayon ko lang ho, hindi ko matatandaan at ngayon ko lang po talaga ito nakilala. Anyways, tuloy ho tayo dito, kabalitaan. Magandang araw po sa inyo, mga kabansa. Kayo ay nasa Iparas kay Paras. At ito ay inyong lingkod Ado Pagliraman na nagbubungad sa pagbati ng ating sekretary. Magandang hapon po, Paring Ado. Magandang hapon naman sa ating lahat ng mga nanonood, ang ating mga kababayan na wala pa rin pagbabago sa kanilang buhay, naghihirap pa rin. At of course, sa lahat ng mga dumalo sa Grand Rally kahapon, ni National Prayer Rally ng iba-ibang sektor ng ating bansa, especially yung sekta ng Iglesia ni Cristo at saka yung KOJC at mga iba-iba pang mga grupo na naninindigan sa kanilang mga iba-ibang pananaw tungkol sa sitwasyon sa ating bansa. Now, of course, nalaman na natin na ang Iglesia ni Cristo ay naninindigan. Alright, so sige boss, Dynamic Force, ingat sa trabaho. Georgia or Gorgonia, Tribiana, Marcoleta kami from Pampanga. Tama, unlike Franz Castro, puro black propaganda lang against sa VP Sara. Tama ho, yun naman talaga yung nila pinirmahang kontrata sa ating gobyerno. Halatang masyado, mga kabalitaan. Para sa kapayapaan. Gusto nila na magkaisa ang mga Pilipino at ini-emphasize. Huwag ka palang kalimutan, mag-subscribe sa mga hindi pa po nakapag-subscribe at i-share niyo po yung itong video natin ngayon, kabalitaan. Ng Iglesia ni Cristo through their spokesman or also by those people who spoke during the rally na ay naniniwala sila sa pinanindigan ni Marcos na dito sa hinahain na impeachment ngayon ay sinasabi ni Marcos walang makukuha na kabutihan
sa bawat Pilipino. It is, ulitin natin, yung sinasabi niya, panggulo lang yan. It's a storm in the teacup. It is something that does not bring economic prosperity. It will just run down the duties, the obligations, the work of both houses of Congress, and it will disturb the peace among Filipinos. So, yun po ang pinaninindigan ng Iglesia ni Cristo at ito po ay in-emphasize ng kanilang spokesperson. At dito po gusto nating himayin ang shoutout nga pala kay Malu Ancheta, no? Watching from Hong Kong. Thank you po, ma'am. Mabuhay ho kayo. Inner thoughts or yung underlying causes, purpose or ano ba, gaano kalalim ang tinatahak ng Iglesia ni Cristo para sa paggawa nitong itong National Rally for Peace. Narinig nyo ba lahat? Nakalabas kayo doon kahit na mahirap. Pasensya na kayo, pinili namin na magkaroon muna kayo ng chance na marinig yung mga sinabi doon sa stage para may konteksto itong ating pagtitipon ngayon para na rin maging guide sa inyong mga pagtatanong. So, bigyan ko kayo ng chance. Hindi ko maipapangakong kaya kong sagutin ng napakaganda lahat ng katanungan ninyo. Pero sige, ano ang gusto ninyong malaman pa? Isa-isayin natin. Sige. Pwede po pakipaliwanag lang po para sa benefit ng viewers namin kung bakit po ba nagkaroon itong National Rally for Peace? Nagpasya ang Iglesia ni Cristo na isagawa itong National Rally for Peace sapagkat nararamdaman namin at nakikita na kailangan na sabihin sa sambayan ng Pilipino, pabalikin natin sa kapayapaan, papanumbalikin natin ang pagkakaisa sapagkat malala ang mga suliranin ng ating bansa at binabalik-balikan namin yung sinabi ng ating Pangulo na yun ang unahin sapagkat pagka yung nais ng iba ang ating inuna ay walang makikinabang kahit isang Pilipino ayon sa kanya. Kami naman ay mga mamamayan din gaya ninyo, kaya nararamdaman namin yung nararamdaman ng marami sa ating mga kababayan, lalo pa yung mga mahihirap, para mabalik sa kanilang atensyon ng paglilingkod ng mga inihalal natin, isipin yung kapakanan nila, balik tayo doon sa kapayapaan, magkaisa tayong lahat, tutukan muna ng mga inihalal yung kanilang gampanin bago ang iba pang bagay. Para lang po malinaw, naikasa po itong rally na ito dahil sa impeachment complaint naman kay VP Sara. Naikasa itong Rally for Peace bunga noong opinyon ng ating Pangulo, ng President Ferdinand Marcos Jr. Nung sinabi niya na, to paraphrase what he said, this will not benefit even a single Filipino. So, yun ang aming panawagan. Let's focus on what benefits every Filipino. Marami kasi ngayon, alam mo, Pilipino, hirap na hirap makaintindi dito sa salitang unity. Have you heard about Ryoko Pro? This is the cutting-edge portable Wi-Fi hotspot that people wish they found out about. Ito ho ay hindi isang unity sa isang personality or character or person. Hindi ito unity sa politika. Ito ho ay unity for the good of the country. And unless unity for the good of the country is achieved, ang sinasabi nitong spokesperson ng Iglesia ni Cristo, walang mangyayaring kapayapaan. Well, ako, para sa akin, I agree with you, but mayroong malalim na sinasabi na may binitawan daw salita si Marcos at ito po ay sinasabi niya, yun na nga yung tungkol sa impeachment. At sinasabi ni Marcos, hindi siya agreeable dyan sa impeachment. Hindi siya agreeable in the sense na ito po ay panggulo lamang. A storm in the teacup, by analogy, panggulo lang sa bansa. Panggulo lang sa mga gawain ng mga politiko na hinalal sa ating bansa para sila ay gumawa ng kabutihan para mapaunlad ang ating bansa. Pero ang sinasabi ng Iglesia ni Cristo, ito po ay hindi nagkaroon ng bunga. Kasi in spite of that, nag-file pa rin ng impeachment ang mga certain sectors.
Kaya tinuloy nila itong rally na ito para ipakita na hindi sila sang-ayon sa ginagawa ng mga ibang tao na hindi pinagbigyan yung hinaing ni Marcos na wag nating guluhin ang ating bansa. Alright, so breaking news mga kabalitaan, no? Talagang kinonfirm nga pala ni Nightwish. Matsalamo sa iyo boss sa confirmation na ito. But kung maaari, pakilagay na lang yung link dyan sa comment section para mabuksan natin at mapanood, no? Ongoing yung live ho natin at kung paki-ano na lang, no? Paki-tag na lang siguro at kung ano-ano pa para maipakita ho natin dito mga kabalitaan. Anyway, hahanap din tayo na paraan na may pasok na natin dito. At si Jane, public trust is a public service. Tama ho kayo, ma'am. At hindi si VP Sara ang babagsak, kundi sila, designated survivor kaya si VP Sara. Malaking punto po yan sa iyo, Ma'am Jen, at sa mamamayang Pilipino. Boss Nightwish, no? Salamat sa confirmation. At least tayo dito sa ating programa ay nandoon lang ho tayo talaga sa tama at sa totoo. Kung meron ho tayong mga, kasi iba ho kasi ako mga kabaitaan, although mababanggit ho natin dito, pero subject for verification pa ho natin ho yan. At ngayon, may may confirmation na din, ayon pa kay Nightwish. Kaya minention ko si Nightwish para ho tayo, pag magka-problema, medyo hindi sigurado, at least nagbabasa lang ho tayo sa comment ng ating mga trusted na mga viewers at subscribers mga kabalitaan. So magandang balita ho ito. Anyways, hanapin ho natin yan sa UNTV mga kabalitaan. Sa mga siguro pagkatapos ng live natin, bibigyan natin ng reaction video ho yan. At least masaya ho kung totoo po ang narinig nating balita ngayon. Sinasabi rin ito ng ating spokesman ng Iglesia ni Cristo na itong impeachment ay malaking dagok. Kasi hindi mo naman mapipigilan. Kung i-impeach nila si Sara, lalaban din yan, di ba? Gulo. Magkakagulo din yan dahil for all we know, he got 32 million votes. And even sa survey among the politicians, among the people in Congress. Experience advanced technology in the Buick Envision. Equipped with the in the executive, in the judiciary, si Sara pa rin ang number 1 sa survey. Now, if you want to remove her from office through impeachment, that's the storm. That is the storm that Marcos is talking about. That's a forthcoming storm. Kasi, papayag kaya yung mga taong bumoto sa kanya at naninindigan sa kanya? Papayag kaya, maniniwala kaya sila na itong impeachment na ito ay makatarungan? Itong mga inaakusan nila kay Sara Duterte ay may katotohanan o gawa-gawa lang nila? At ito lang ay ginagamit lang ng mga ayaw sa kanya, nagawan siya ng akusasyon na wala pa namang katuturan. Wala pa namang katotohanan. So, that's sa sinasabi mo, Jim. It will lead to further disputations, to further division. Kaya nga, kasi walang sumunod kay Marcos sa Congress. Inaccept pa rin nila yung mga filing. We cannot say that for now. Hindi pa muna. Dahil ang mga congressmen, wala pa namang binoto eh. It's the stupid congressmen who joined the stupid leftist groups. Who endorsed. And who joined this farce, mga palit daw sila. Pero hindi naman talaga sila. Mayroong isang abogado daw na daldal ng daldal. He is not even represented. Ginamit lang siya ng mga palit na wala daw silang alam sa paghain ng impeachment. So, how do you size up these people? Anong katuturan ng mga sinasabi nila doon sa charges nila sa impeachment? So, wala pang majority ng Congress na
nag-aksyon sa impeachment. In fact, pinapatagal nila. Although there are signs that it's the Congress that titillates the filers to file, pero parang sa Iglesia ni Cristo, nagkaroon kasi ng teacup eh. So magkakaroon ng storm. Dapat wala ng sabi teacup. ng Iglesia, as stated by this gentleman, the spokesman, na I want an ab. Context. Okay. Sige, naka-on yata yung mic ko kanina, no? Alright, so yun po mga kabalita, no? Confirmed na di umano ang itong sinabi ni Nightwish at tayo po ay pinanood ho natin ito at nakita ho natin na ayaw niyang susuportan. At mamaya abang-abangan niyo po yung reaction video natin dito kay Atras Abante mga kabalitaan. Alright, dito muna tayo kay Simon Cabiguez. Sila ang babagsak. BBM Group, tandaan ninyo yan. Salamat boss Simon and Gorgonia Tribiana. Bakit kaya di nagpalabas ng opinion si PBBM ukol sa National Rally through video? Dahil po alam ho naman nila ay malaking sampal ho ito at patama ho sa Macoy Jr. Administration. Kaya ho, talagang nilulunok na lang ho yung kanilang kakapalan ng mga mukha ng mga animal na ito mga kabalitaan. At Jane Brambet, confirm po Sir Dan, may interview si Boy Dila. Okay. Ganito ka-weak ang BBM administration dahil isang tao lang ang inakusahan nila. 120 million Filipino ang umaasa sa iyo BBM. Fardo Baloyot, good evening sir, watching and supporting VP Sara here in Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia. And Odiv News, kuwaon na ko ang manika sa akong lula kay sakit na kaayo sila sa mga mata. Pati Davao City, grabe daw ang traffic, haha, katawanan. Kaya nga po, alam niyo na ho, malapit na yung politika. So it's all about politics sa panahon ngayon. Kaya hindi na ho tayo magtataka ho sa mga banat ho nila kasi wala na ho silang talagang ibabanat sa mga Duterte at yung binabalita ay traffic. Normal ho yung traffic lalo na pag peak hours o mga kabalitaan. Yung pagiging malinis, pagiging progresibo ho ng Davao City ay hindi ho nila ibinabalita ho yun. Yun po ay talagang paninira lamang ho mga kabalitaan. Dito ho tayo, balik tayo dito kay Jing Paras at siguro mga ilang oras o minuto puputulin na natin to dito at ipapakita ho natin sa inyo itong naging masakit na pagpapahayag ni Arnel Tumanan patungkol ho sa mga kawatang buaya pa diyan sa Mayabang Kapulungan. Ito, ilagay sa konteksto. Ilagay natin sa tama. Kasi wala tayong kapayapaan kung itutuloy yan, aangal yung isang grupo, hindi natin matansya kung yung grupo na yan, mas marami pa sa naghahain ng impeachment, what will happen to our country? At ine-emphasize niya na bulok ang nangyayari sa ating bansa ngayon. Bakit yan ang hindi pagtuunan ng pansin? Bakit ito na highly politicized impeachment issue, ayun ang pagtuunan ng pansin when there are so many other things that the government itself has not addressed. In other words, Dick, itong rally na ito, parang nagmamaneho ka, inilalagay lang sa neutral muna para makapag-isip-isip ang taong bayan ukol, ano ba? Uurong ba tayo o susulong? Kakaliwa ba tayo o kakanan? Ano ba direksyon ng bansa natin ngayon? Ang sitwasyon ng bansa natin ngayon is a reality. Ang totoo talaga, if I interpret what you're saying, kung saan paparoon, nandoon na tayo, paroon na tayo sa bangin. Ang sinasabi ng iglesia, patungo na nga tayo sa bangin. Mag-isip-isip po. Gagawa pa tayo ng gulo. Mapapabilis yung pagkahulog ng sasakyan sa bangin. That's exactly what this guy is saying. Pero itong mga bobo na mga mainstream media reporters, kung ano-ano mga pinagtatanong, tinutulak nila yung I don't know if they are being paid by
by certain people, pero may moral ground daw dahil as if naprubahan na nila na si Sara Duterte ay nagkasala. Patuloy natin at dito natin makikita yung mga dinadaldal nitong mga mainstream na mga reporters na napakabobo. So you're on YouTube watching how to make popcorn, but did you know there's a YouTube music app where you can listen? Ang mga tanong. Sino po yung pinapatungkulan ng INC? Walang binanggit kanina, wala rin akong babanggitin. Kung sino ang sa tingin nila ay sila iyon, ay sana lahat tayo, bumalik lang tayo doon sa pagpapatawaran, sa pagkakaisa, sa awa sa isa't isa. Sapagkat may mas malaking konteksto, may mas mabigat na suliranin na yun ang talagang dapat na inuuna, lalo na nung mga inihalal natin. Ngayon, kung sino man yung sa paligid niya, natamaan siya, ay gaya nung narinig natin kanina mula sa Biblia, magpatawaran tayo. Sabi po ng ilang mga analysts na ito daw po ay may tuturing na, and I quote them, show of force daw po for VP Sara Duterte habang meron po siya ngayong hindi pagkakaintindihan kay Pangulong Marcos. Ano pong masasabi po ninyo na may ganun pong perspektiba yung mga political analysts po tungkol po sa dada ngayong iglesia? Palagay ko kung nandito yung mga nagsabi noon at napakinggan nila yung mga narinig kanina, makikita nila na hindi yun ang layunin. Hindi yun ang hangad ng Iglesia ni Cristo. Ang hangad ng Iglesia ni Cristo na baka nalilimutan ng iba sa dami ng ingay sa paligid, magkaisa tayo, magkaroon tayo ng kapayapaan, sapagkat pag hindi tayo nagkaisa at walang kapayapaan, yung mga problema natin ngayon sa halip na malunasan ay lalong lalala, lalong tatagal. Kailangan na malunasan yung mabibigat na problema. So, papunta nga sa bangin. Doon pa lang ini-emphasize niya talaga na hindi na nga ayos yung governance. Hindi na nga ayos yung ginagawa ng gobyerno. Taghirap ang tao at so on so on. Tapos, isang sektor gusto pang guluhin. Gusto pang tirahin ang isang grupo. At pag tinira mo yung isang grupo, lalaban din yung isang grupo. So, ang ending, ang sinasabi ng iglesia, anong kapayapaan ang mangyari kung maglaban-laban itong dalawang grupo? So, anong pagtuunan ng pansin? Yung labanan nila o yung problema ng bansa na napakalaki? So yun po mga kabaitan, naintindihan na natin itong pagpapaliwanag ho ni Cheng Paras at yung kasama ho niya dyan. At talagang yun naman po talaga yung punto ho dyan. Yung pagkakaisa or yung pagkapayapaan sa bansa ay hindi na ho dapat gagatungan pa ng bawat miyembro ng bawat grupo para ho mas lalong lumala pa, mas lalong magliliyab yung apoy. At yun din po ang ginagawa ng INC mga kabalitaan. Alright, so balik tayo dito sa mensahe ho dito kay Audible News. Sabi na ni Barbero, wala na daw silang makuha sa mga Duterte. Wala na talagang makukuha sila dahil ano pa bang kailangan lang gustong makuha na sila mismo ay yung mga pinanggagawa ay puro kabalastugan. Hindi para sa bayan ho. Kasi si Duterte ay para talaga sa bayan mga kabalitan. Wala talaga silang makukuha ho dyan. Ma'am Jane, sa Davao kaya traffic dahil progressive. Kaya sabi ni Tatay Digong, gagawa nila ng paraan para gumawa ng kalsada. Yun po ang yung press con yata ni Tatay Digong. Sabi niya, gagawa daw siya ng kalsada at paraan para mabawas-bawasan yung traffic dahil marami nga na daw nung namumuhunan sa Davao na mga negosyante at malamang marami na rin yung mga dayo ho doon sa hindi ho taga Davao. Kumbaga universal na ho po yung tao doon sa Davao City mga kabalitan dahil mas lalong lumago na ho ang ekonomiya. Mas malago pa ho sa Kalakhang Maynila mga kabalitaan. At dito na rin kay Boss Dennis Velasco. Sir Dan, good PM, like and share na po sa no skip din sa ads. At pag naalis na to si Martin Romualdez, malinaw siguro linaw na ang bansa natin. Tama po, Boss Francis Bizarias. At Sir Dan, aware ka ba na inilabas na ang statement ni Enrile? Sobrang sablay, wala sa ayos. Kaya nga po, isa sa mga dahilan na hindi ho nagpapalabas ng statement mismo ang ating Pangulo dahil sablay ho yung kanilang pag-iisip. At alam nyo naman po, ay talagang hugas kamay itong si Bongbong Marcos. May pagka-Poncio Pilato din ito eh. Di ba? Yung peace na daw. I mean, yung impeachment.
Tapos sinasabi pa niya dito na nag-leak daw yung message sa kanya. Yung message niya para sa mga ibang kongresista, nag-leak daw, nagkaroon daw ng lumabas daw sa social media. Alam nyo naman naintindihan namin yun na bungit. Yung discarding mo yan, talagang sinusubukan mo yung taong bayan kung papalago ba dito sa iyong tinatawag na nagli-leak na message. Pero gusto mo talagang ipa-impeach Inday Sara Duterte. Kasi Poncio Pilato ka Ganun yung ugali mo. Gagamitin mo yung tao at magkakaroon ka ng eksperimento, social experiment kunyari. Ito susubukan natin to. Kung ganito, ganon. So nakahanap po siya ng nakahanap siyang kakampi at sinuportahan ng Iglesia ni Cristo. Pero yung itong patama at itong peace rally ng Iglesia ni Cristo, hindi lang ito para kay Inday Sara, kundi para ito sa mamamayan dahil alam mo ng Iglesia ni Cristo na yung laro sa administrasyong Bongbong Marcos ngayon, mga kabalitaan. Kaya ngayon, hindi siya nagbibigay ng statement kasi alam niya, nasusupal-palin siya sa taong bayan pag nagbibigay po siya ng statement. At baka mawala yung suporta sa kanya ng kamara. Kaya, ayun, nagkalitsi-litsi na sila ngayon. Litong-lito na sila kung sinong kakampihan nila sa isa't isa, mga kabalitaan. At Kurt Dave Vargas, magandang umaga, Boss Dan. Magandang umaga sa lahat. Likewise po, EI, nakakaya na ang Administrasyong Marcos dapat patalsikin na walang mangyayari sa Pilipinas kung siya ang mananatiling Pangulo. Tama po. Odiv News, good morning, Kurt, Dave. Alright. Francisco Pizarrias, pag hindi matanggal tong magpinsan si BBM at Tamba, sigurado barya na lang matitira sa kaban ng bayan. Ubos talaga ito. Jane, lilipat na kami sa Davao, doon may peace and order tayo doon. Tama po. At nagbabalak na rin ako na baka makabili tayo ng 100 square meter dyan na lupain at doon na lang tayo magpapatayo ng bahay sa Davao City. Masaya na rin tayo. Kahit damuhan pa lang, kahit maraming kahit sa damuhan na lang mabibili tayo ng 100 square meters at ipapatayo natin ng dream house natin. Wow, dream house. Di po ba? Tama po, Ma'am Jane, baka doon na tayo magkita-kita sa Davao City. At sino pa ba to? Ita Margarita Cornvites, done, like, and subscribes po. Watching from Israel. Akala ko voice ni Ray Langit. Thank you po, Ma'am Aita. Baka nag-subscribe kayo dahil idol nyo si Ray Langit, Hindi ito si Ray Langit, kundi ito si Ray Lupa. Si Ray Lupa po ito, hindi Ray Langit. Maganda, nabigyan ako ng idea ni Ma'am Aita or Ita ba to? Margarita Cornvites. Gagawa siguro ako ng isang account na ilalagay ko doon Ray Lupa. Ay, magandang idea yun. Pag-iisipan ko yan, mga kabaitan. Thank you po. Pinoy New Zealand Explorer. Politika sa Pilipinas, sobrang dumi pang sarili lang ang kanilang interest. Nagutom kasi ang mga congressman na yan na ng panahon ni PRD walang pork barrel. Kasi noon, ngayon, busog sila kaya kapit tuko. Mga linta rin yan, mga hinampak na yan At si BBM siya ang good guy pero siya na rin ang mastermind. Stick to the plan to destroy VP Sara. Jane, thank you po, Ma'am Jane Bramblet. At di man po gusto ko makinig sa iyo. Di naman po gusto ko makinig sa iyo. Gusto daw siya makinig sa akin. Okay, Ma'am. Nagpapatawa lang po ako at kasi natawa ako sa comment nyo yan Anyways, mga kabaitaan, narinig na natin itong dalawang duo na ito. Dalawang persona na ito. Yung si Attorney Jing Peras at itong si Ado yung tawag nito Ado, basta ganun, mga kabaitaan. At ikokonekta natin itong naging pahayag at pagpapahayag ni Ka Arnel Tumanan nung nung ginanap pa ang peace rally diyan sa Quirino Grandstand, mga kabalitaan. Kasi may connection ito di ba? Ito ngayon ko lang to nalala kasi hindi naman tayo mahilig kasi magbasa ng Biblia Yung sa atin lang yung mga basic lang yung mga verses na nalalaman natin at pinapaniwalaan yung nakasulat sa Biblia na thou shall not kill, thou shall not steal, thou shall not covet your ganun yun. Mas maganda talaga pag may nalalaman tayo sa Biblia kasi nga nag-guide tayo ng husto, mga kabalitaan. Anyway,
Dito na tayo kay Ka-Arnel Tumanan. Papakinggan ho natin ito. Silent witness sa Davao ang namimigay na ngayon ng AKAP ay AX at Tupad ay Sinugrales na pinahinto ng isang barangay kapitan. Tinawagan daw ni Bersamin ang nasasabing kapitan. Di papasok na ito sa vote buying. Talagang ito ho kasi yan eh. Nahihirapan ho silang mag-vote buying. At nahihirapan ho silang gumastos ng malaki. Kaya yung taong bayan, pera ng taong bayan, yung kanilang ginagamit at talagang klarong-klarong hong pamumulitik at vote buying dahil itong pamimigay ng AX na to ay tinapat po talaga sa paparating na halalan. Ika nga, name recall yung ginagawa ho nila. Name recall yun para maalala ho sila ng taong bayan na sila ay nagbigay ng pera. Pero take note, taong bayan, makinig ho kayo sa akin yun po yung binibigay nyo ay panawid gutom lang po yan. Isang click in just split of a second, wala na po yung perang yan. Mahal na po yung mga bilihin ngayon. Ano pa ba yung dapat gawin? Ito po, pwede nyo po, pag manalo ho si Baste, si Tatay Digong Duterte, punta ho kayo sa kanya at isuggest nyo po na maglikom ho ng budget para ho sa livelihood training program. Para matutunan po ninyo paano ho gumawa ng... Kasi naalala ko po nung may Bantay Radyo sa Cebu, itong si Engineer Sanchez, yung nagmamay-ari ho ng Bantay Radyo, ipopromote ko na lang kasi wala nang Bantay Radyo sa Cebu eh. May programa ho siyang lactobacillus at saka yung ano ba yun? Talaga yung mga tao, tinitrain ho nila paano ho magnegosyo, maggawa ng patis, toyo, mantika, at kung ano-ano pa po na pwedeng pagkikitaan ho. Yun ho sanang gagawin sa ating mga local government unit. Kakalap sila ng budget, maghahanap sila ng budget para ho sa livelihood training program. Kasi kunyari, paano gumawa ho ng fishball, paano gumawa ng mga food stand, yung mga ganun ba? Na pag rumarito sila, bibigyan agad sila ng puhunan, papahiramin sila ng puhunan sa gobyerno at doon po makikita na talagang very effective ba yung kanilang livelihood training program. Kung medyo may kulang, i-improve na naman maggagawa namang feasibility studies kung ano pang gagawin ho dito para maging more effective ho yung livelihood training program. Kaya po sa mga taga Davao, kahit hindi taga Davao, kung manalo ho yung manok ninyo, pakiusapan niyo yung inyong mayor, kayo na mismo taong bayan pumunta doon dahil willing ho kayo at para hindi na ho mabawas-bawasan na yung kahirapan sa buhay natin sa bawat LGU, maaari pong gagawin ho yung livelihood training program ay malaking tulong po ho yan. Di po ba? Kasi pag may certificate kayo, i-award na sa inyo o di kaya gusto nyo maging chef, tapos medyo alanganin kayo, wala kayong certificate, ang galing nyo magluto, kulang nyo lang ay yung proper training, o pwede ko nyo i-suggest ho doon, sir, pwede nyo akong tulungan, Mayor, may livelihood training program tayo, chef ho ako, pero wala akong kaukulang dokumento, tulungan nyo po ako para parang ganun ba? Uunahin talaga yung hinaing ng mamamayang Pilipino, kaya butuhan ho natin yung isang politiko na nararapat ho na maging pangulo ng ating sa bawat lokalidad, no? Ang ibig natin Pangulo, yung magiging mayor ng bawat lokalidad na may malasakit sa ating inang bayan at sa ating mamamayang Pilipino. Yun po yung nararapat ho dyan mga kabalitaan. Jane Bramlett, Aita Margaret Cornvites, lahat po ng DDS Vlogger, subscriber ako at lalo sa SMNI and Banateros Brothers, mabuhay kayo lahat. Salamat po. Jornex, good day Sir Dan. Salamat, topic mo ito na late na idlip na ako. Alam ko po, pagod ho kayo sa trabaho, kaya okay lang, walang problema ho. Di po ba? Ganun ho sana. Meron sana tayong may political will, ika nga. Kanino nyo po ba nakita sa isang politiko na may political will ho talaga? Di po ba sa mga Duterte ho lang? Di po ba yung mga Duterte nakikita natin sa panahon ni Tatay Digong, napakaganda ho yung buhay natin na mga inosente? Ngayon, tingnan niyo po, ang dami ng mga problema. May ginahasang matanda, may hinold up, may mga pinatay dahil sabog sa ipinagbabawal na tawas. So, sana? Tapos may pinatay at lahat-lahat na marami yung krimen ngayon. Rampat na yung patayan sa ating bansa, mga kabalitaan.
Lizelle Saliling, grabe ang politika sa Pilipinas. Walang mga delikadesa na puro kabastusan na talaga. Ingat po lagi, Sir Dan, watching from Kuwait. Maraming salamat po, Lizelle Saliling. Yes po, lagi ho tayong nag-iingat. Salamat po sa payo niyo po, Ma'am Lizelle. JRP Creatives, yun! Alright, thank you po. Mabuhay ho kayo. Naabutan nyo rin ako dahil patapos na rin tayo, boss JRP Creatives. Anyways, bago tayo magtapos, meron lang ho tayong importanteng paksa na ating ipaparinig sa inyo. I-recap ho natin ito para mapapakinggan ho ng husto, lalo ho ng ating mga mamamayan, lalo na sa ating mga subscribers, mga kabalitaan. At namnamin nyo po at isa-isip nyo kung ano po yung nababasa at naririnig ho natin sa Biblia mula ho sa pagbabasa ni Ka Arnel Tumanan, mga kabalitaan. At dinala sa kanya ng mga eskriba at ng mga parisiyo ang isang babaeng nahuli sa pangangalo niya. Yung mga eskriba po at parisiyo, yan yung mga taong pantas sa kautusan ni Moises sa batas. Hindi ko naman sinabing mambabatas, kundi ang sabi sa kasaysayan na yung mga scribes at mga parisiyo, mga pantas sa kautusan at batas sa panahon ni Moises. Itutuloy ko po. Isang babaeng nahuli sa pangangalo niya at nang mailagay siya sa gitna, sinabi nila sa kanya, "Guro, nahuli ang babaeng ito sa kasalukuyan ng pangangalo niya." Ito sabi ng mga eskriba at parisiyo. Tinanong si Kristo, ano ba ang kanilang igini? Ito po, sa kautusan nga ay ipinag-utos sa amin ni Moises na batuhin ang mga ganyan. Batas daw po noon sa panahon ni Moises. Yung nahuli sa akto ng pangangalo niya, convicted Ang parusa, batuhin. Ano nga ang iyong sabi tungkol sa kanya? Nako, tinatanong ang Panginoon Kristo ng mga eskriba at parisiyo. At ito'y kanyang sinabi. At ito'y kanilang sinabi na siya'y sinusubok upang sa kanya'y may maisumbong sila. Ang nakalulungkot pa pala nito, itong mga eskriba at parisiyo, tinatanong si Kristo, hindi para malaman kung ano katotohanan, masama motibo. Tinutokso si Kristo para makakuha ng pwedeng ibang sumbong sa kanya. Maaring sa pamahalaan noon, o kaya sa pamahalaan ng relihiyon ng nakararami noon. Sa mga tuwid, masama layunin. Ano po ang ginawa ng Panginoon Kristo? Datapot yumuko si Jesus at sumulat ng kanyang daliri sa lupa. Datapot ng sila'y nagpatuloy ng pagtatanong sa kanya, ayaw tumigil ng mga eskriba at parisyo. Kinukulit ang Panginoon Kristo. Ano masasabi mo dyan? Ito batas sa kautusan ni Moises nahuli yan sa kasalanan. At sa kanya sinabi, ito po sabi ng Panginoon Kristo, datapot ng sila'y nagpatuloy ng pagtatanong sa kanya, ay umunat siya, at sa kanila'y sinabi, ang walang kasalanan sa inyo ay siyang unang bumato sa kanya. At muli siyang yumuko at sumulat ng kanyang daliri sa lupa. At sila, nang ito'y kanilang marinig, nang marinig nila yon, nagsialis na isa-isa. Napahiya. Na nagpasimula sa katanda-tandaan hanggang sa kauli-hulihan at iniwang mag-isa si Jesus at ang babae sa kinaroroonan nito sa gitna. At umunat si Jesus at sa kanya'y sinabi, babae, saan sila nangaroroon?
wala bagang taong humatol sa iyo? At sinabi niya, wala sino man, Panginoon. At sinabi ni Jesus, ako man, hindi rin hahatol sa iyo. Humayo ka ng iyong lakad. Mula ngayon, huwag ka nang magkasala. Ito po sa panahon mismo ng ating Panginoong Sukristo. Yung babae, nahuli sa akto ng pangangalo niya. Yung mga tao noon, lalo na yung pantas sa kautusan ni Moises, Escriba at Pariseo, tinanong siya, ano gagawin ngayon niya? Nagkasala. Sa batas, dapat na batuhin niya. Ang sagot ng ating Panginoong Sukristo, yun anyang walang kasalanan sa inyo, siyang unang bumato sa kanya. Isipin po ninyo yun. Hindi siya hinatulan ng Panginoong Hesukristo. Hindi siya na-contempt ng ating Panginoong Jesus. At lalong hindi siya kinulong. Pero ang tanong, nagsawalang kibo ba ang ating Panginoong Hesukristo? Hindi na ba siya umimik? Hindi po. Hindi niya kinonsinte ang babae sapagkat sinabi niya, ako man hindi hahatol sa iyo, pero humayo ka ng lakad mo. Mula ngayon, huwag ka nang magkasala. Inakay niya na magbagong. Ano po ang ipinakikita at binibigyang diin sa nangyaring ito? Yung kahalagahan ng pagpapatawad at ang pagiging mahabagin at unawain. Yun naahuli sa akto. Di lalo na kung hindi pa naman napapatunayan. Mga mahal po naming kaibigan, mga kababayan, at higit sa lahat mga kapatid, sa buong kapuluang Pilipinas, ang marami po'y nagtitipon-tipon din sa iba't ibang dako sa mga rehiyon at mga lalawigan. Nasabi ko na po sa inyo kanina, alam po namin at alam ninyo kung gaano ang puhunan ninyo sa dakila at makasaysayang rally ito. Marami sa inyo na hindi na nakatulog kagabi. Marami sa inyo ang lalayo ng nilakad. Marami sa inyo na puyat, na gutom. Pero mga kapatid at mga kababayan, ang lahat ng yan ay hindi po sayang. Ang lahat ng yan, ang ating puhunan at sakripisyo, hindi po walang kabuluhan sapagkat handog natin yan sa ating sambayanang Pilipino. At sapagkat ang ating sinusunod na ito na pagkakaisa at sama-sama ay ayon sa kalooban ng Diyos na inudyok sa ating tagapamahalang pangkalahatan, kapatid na Eduardo Manalo. Mga kapatid na nakakarinig ng tinig na ito, lahat ng hirap natin, lahat ng sakripisyo, alay natin sa Diyos at sa ating Panginoong Jesus. Maraming salamat po. Diba? Grabe, no? Napaka talaga. Maninindig talaga yung balahibo nyo po pag naririnig yung ganong mensahe mula sa Biblia. At yung nagbabasa ho ay talagang kumbaga with feelings yung pagkakasabi at talagang mararamdaman nyo po talaga tagos hanggang buto, mga kabalitaan. Yun pong tinutukoy ho dyan, wala naman ho talagang tinutukoy yung INC, kung sino-sino yung mga politiko na yan. Pero sa pagkakaintindi ko, sa akong sariling pagkakaintindi, paniniwala, pananaw, ito ay patama ho ito sa mga buhaya dyan sa mayabang kapulungan. Dahil sino po ba ang nag-aakusa kay Inday Sara Duterte? Iyon sila po. Gusto ho nila sila ay manaig sa kanilang maitim na binabalak laban ho sa ating pangalawang Pangulo.
Naayon sa Biblia at yung salita ni Arnel, maganda ho yung sinasabi niya doon na yung nasa Biblia na kumbaga may hinuhusgahan na sila na hindi ho nahuhusgahan ng Panginoon. Di po ba? So ibig sabihin nun, hinuhusgahan na ho nila si Inday Sara Duterte sa kanilang sarili lamang pananaw na hindi sila korte, hindi ho sila husgado, na mismo wala pang ang pagko-convict, wala pang ang panghuhusga sa korte nitong si Inday Sara dahil wala ngang kaso, ay sila mismo. Kumbaga, nagbubuhat na ho ng sariling bangko na si Inday Sara ay talagang nagkasala ho na naayon sa kanilang sariling investigasyon na hindi ho naayon naman sa konstitusyon, sa saligang batas at sa rule of law, mga kabalitaan. Siya Sanpay, Tamsak Dan, Sanpay MSO Langga, at hello beloved Sisi, good morning. At itong si Lizelle Saliling, subscribe po kami lahat sa iyo dito, Kuwait Sir Dan, DDS from Kuwait mula 2016 until now. Salamat po Ma'am, sino ba to? Lizelle Saliling, matsalam ho kung yun po ay totoo. Sana ho makaabot pa ho tayo sa 100 bago the end of this year para ho maipagpatuloy natin at maitagumpay natin yung plano sa helping restore the bayanihan spirit ho sa darating na buwan ng Disyembre nitong taon 2025 ho. So pag dumami na ho tayo ng subscribers, yung bahay natin marami nang tumira, magkaroon tayo ng 100 at magkaroon ho rin tayo ng magandang algorithm. So yun po ay merong magandang kita na ho yan at ipamumudmud ho natin, ipamimigay, ibalik ho natin sa mga nangangailangan ho nating kababayan na nahihikahuso talaga sa pang-araw-araw, mga kabalitaan. Lalo na sa Noche Buena, importante ho yan. Kasi ilang panahon na ho, bata pa lang ho ako ay hindi ko naranasan yung masasarap na pagkain sa Noche Buena. Kaya pag nakakita ako at pag nakatulong ako dati nung hindi pa tayo nung kasagsagan ng COVID-19 ay talaga bagang nakita ho natin na yung helping restore the bayanihan spirit ay talagang matagumpay ho yung ating paggawa ho niyan, mga kabalitan. Kaya ibalik na naman ho natin sa panahon ito na tayo ay isang ganap na vlogger na ho, mga kabalitaan. And ODM News, karma na lang siguro ang mga naninira taga-INC, lalo na yung tumatakbong senador at mga kongresista. Nakatatak na sa kanila ang mga pangalan at sumisira kay VP Sara Duterte. Tama po, yung paghusga ay malapit na ho natin silang mahusgaan. Tamsak Dan, thank you. Siya Senpai Emas Langga mula kay Jane. Alright, at Virginia or Aruta, hi Mr. Dan, waiting pa rin ako sa request kung one post ng mga candidates at party list nila. Out Chavit in Bacali Nene. More easy to see direct, please. Thanks and God bless both. Alright, so meron na. Hindi ko lang na-edit itong si Chavit Singson. Wala na talaga to. Nasabi ko na sa nakarang vlog na out na itong si Chavit Singson. Pero hindi lang ho natin na bago yung tawag nito, yung slide video ho natin. So babaguhin lang ho natin yan pag may oras tayo dahil nga hinahanap pa natin yung original, yung talaga yung hard copy nitong video na to para ma-edit ho natin. At okay, tama kung mananahimik tayo, masasayang lang. Alright, tama po Ma'am Jane. At laban ito ng kasamaan at kabutihan. Thank you, Sia Senpai. And Maria Baring, watching from Saudi Arabia, Riyadh. Solid for VP Sara Duterte. Pakiusap po sa mga taga Saudi Arabia, lalo na kang Maria Baring. Ma'am, baka marami ho kayo dyan. Paki-subscribe po yung channel ho natin. Mes E, MLSO Sir Dan, thank you po. Likewise, mayong gabi sa imuha diha sir. Mayong gabi usab diha kanimo Ma'am MSE. Limba Roy, Bro Dan, like and share. At don't forget to subscribe na rapon, ha? Boss Lima. Si Audive News, tama kayo Sir Dan. Salamat Mes E. MLSO sa lahat ng OFW DDS Warriors moderators, sa lahat ng mga OFW at sa mga MLSO diyan, yung natin, yung mga grupo ho nila kasi yun ang mga pagbati ho nila eh. Sana no, i-subscribe
subscribe nyo po at sana dumami pa ho tayo dito sa bahay ho natin. Miss A, pakiusap po sa mga kasamahan nyo dyan, OFW, na suportahan yung Danagan Balita, yung pagsasubscribe ho. Okay, at lalo na si Ma'am Jane at si Sia, no? Pakiusap po. Matsalam sa inyo dyan. Lim Baroy, dapat talaga mapalayas na yan silang lahat, bro Dan. Salamat po. Oo. Kaya nga, sabi ko nga sa sarili ko, kung may pagkakataon akong bibigyan ng pagkakataon na makausap ko harap-harapan si VP Sara Duterte, ay isasuggest ko talaga sa kanya na alam naman ho natin yung gaano ho kagarapalan, rampant na ho yung pagnanakaw diyan sa Kongreso. Ay siguro mas maigi na siguro siya ay magdi-declare ng pag siya po ay nanalo ng 2028 presidential election. Kaya nga po, suportahan ho natin talaga to si Inday Sara Duterte para magwagiho sa karera niya sa politika sa darating na 2028. Kasi maganda hong gawin ho sana ni Inday Sara Duterte na siya ay magdi-declare ho ng revolutionary government para ho magkaroon ho siya ng powers na ipapalitan ho yung mga nasa mayabang kapulungan. No? Sino-sino ho dyan, papalitan, baguhin lahat. Kaya yun lang po yung revolutionary government ang makakatulong ho para linisin yung mga naandyang mga kawatan sa gobyerno, mga kabalitan. Yun po talagang isa-suggest ko para mapag-aralan niya po. At alam ko naman po, alam niyo po yung gagawin niya. Ang sa atin lang ay, kumbaga, reminder lang ho sa kanya pa rin, no? Na baka ito yung pwedeng gawin ho para mabago yung kamera. Sino pa? May second rally pa ang INC pag di makinig ang mga tonggisista na mga buwaya. Oo, maganda pag mangyari ho yun. Okay. Miss E, MLSO sis. Alright. Limba, connected na ako sa iyo, bro Dan. Salamat po. Sana ma-share nyo rin po ito sa mga kasamahan nyo Dan para mas dumami pa po mga magsasubscribe. Miss E, waiting for FGF Hudyat Revolutionary Government Cap Dado Supremo. And yes po Sir Dan, like, share, done, Miss E. Alright. Thank you po. So ayun, napanood yun na at abang-abangan nyo po yung reaction na video natin gagawin sa pag-atras ni Atras Abante mga kabalitaan dahil siya ay at least kahit paano meron palang naiiwang hiya itong si Abante. Rason niya lang kasi wala na daw sapat na oras at maririnig ho natin yan sa darating ho na pag-i-upload natin dito sa bahay ho natin yung reaction video patungkol ho dyan mga kabalitaan. So abang-abangan nyo lang po ha. At Dennis Velasco, Sir Dan, pag di tumakbo si Sara, wala na. Magagaya tayo sa Sri Lanka. Hindi, tatakbo siya. At hindi maaring di siya tatakbo. Tayo ho ang boses ng tayong mga tayong mga Pilipino ay isisigaw ho talaga natin at ipapamukha natin ni Inday Sara Duterte na tatakbo ho siya. May pera o sa wala si Inday Sara Duterte. So suportahan ho natin kasi pag yung politiko ay gagastos ng malaking pera, sa bandang huli ang malulugi tayong mga Pilipino. Dahil babawiin ho yan. Tingnan yung nangyari ngayon sa administrasyong ito. Di ba? Mas maganda ho sa nangyari ni Tatay Digong Duterte, walang kapera-pera, may nagdo-donate sa kanya. So wala siyang kumbaga utang na loob. Kaya gusto niyang gagawin, yung gusto niyang gawin na para magiging maganda hong ekonomiya ng ating bansa. Parang ganun ho. Wala ho siyang gagawing pagnanakaw dahil wala naman ho siyang pera na mula sa kanyang bulsa na ginasta. Kumbaga, meron talagang tumutulong ho sa kanya. Yun ho ang gagawin natin kay Inday Sara Duterte. Magbigayan ho tayo. Sinong magpapagawa ng t-shirt, sinong lahat na, no? Basta yung pera na malikom ay kailangan gamitin sa tama. May liquidation talaga. Hindi yung makakatanggap yung ibang grupo ng pera, hindi na sasabihin, may ginasta nga pero hindi na mainubos dahil binulsa. Yun po yung pangit mga kabaitan. Yun po ang sasabihin natin sa mga mag-organize niyan sa darating na mga panahon mga kabalitaan. Sir Dan, tagai mga sanina ng mga OFW, DDS Warriors, OFW Moderators. Sir Dan, tagai mga sanina. Paano mabigyan ng mga damit? Napakalayo ho. Out na muna ako sa work, Miss E. Salamat po. Sige, pag-iisipan ho natin yan. Maghahanap tayo ng paraan para makabigay tayo ng t-shirt to at kung ano-ano pa dyan. Sir Cap Elizar MLSO, welcome here kay Sir Dan. Sino ba yung si Cap
Elzar. Meron ba? Cap Elzar. Okay. Miss Isis, Jane, Emerald siya may there. Alright. Thank you po. Thank you po, Boss Cap, sa pagtambay ho sa ating munting bahay. Anyways, mga kabaitaan, ulitin ko po. Pahinga muna tayo saglit at gagawa naman ng reaction video para ho sa susunod na mga oras, mga kabaitaan. At iwanan ko muna kayo. Maraming salamat ho sa inyong panunood. At ito lang po yung maiiwan ko sa inyo na sana hindi kayo magagalit, sana hindi kayo mainis sa maririnig nyo ngayon, mga kabalitaan. At sa amin, nakapag-harvest na kami, kakatanim lang eh. So, hindi, buti na lang yung timing, hindi yung bago aanin, nakapag-ani na tayo. So, yung season na susunod. Okay. It's there's a 5,000 pesos. Hindi na mo si JC. Bakit bangang? Sana hindi kayo mainis sa ating huling mensahe diyan sa inyo, mga kabalitaan. May mensahe pa tayo, may pahabol pa po. Dennis Velasco, mga kasama, support natin si Sir Dan sa vlog niya. Gawin nating 100,000 subscribers. Go, go, go. Maraming salamat, Boss Dennis Velasco. At Jane Bramlett, host, mga moderators ng DDS Vloggers. Thank you po. Sia Senpai, like guys. Lizelle Saliling, jacket po sa mga OFW kung pwede gawin mong moderator. Sige po, pag-iisipan ho natin yan kasi kailangan ho natin ng budget. But anyways, nandun ho tayo, pag-iisipan ho natin. Salamat po. Jane Bramlett, sana ganyan ka-harvest lang bigas na agad. Olive News, good evening at goodbye, Sir Dan. Naghihintay na si Delima sa iyo. Naalala ko tuloy nung college pa ako, no? May kumbaga hindi naman sa pagbubuhat ng sariling bangko. Totoo, may naging girlfriend ho tayo na medyo may edad pa ho natin. Kaya naalala ko si Dili. Hindi matrona, baka sabihin nyo matrona. Ano pa ako noon? Mga siguro 18 years old ako. Tapos yun nga, dati nag-host kasi ako sa school, parang narinig niya yata siguro. Tapos wala lang, parang biruan lang na magkakaibigan. Tsahin nagkaklase ko pa. Hindi ko alam. Ayun, nagkakamabutihan pero may edad na yun. Experience na po yun, mga kabaitan. Alright, so ako po'y magpapaalam na. Maraming salamat sa inyo. Sana po nasa mabuti tayong kalagayan ngayon. At huwag ho kayong huwag niyo pong hayaan yung mga sarili na makakasakit. Kailangan ho, maging malusugo tayo sa pang-araw-araw. Importante ho, araw-araw ho tayo nakikipag-communicate kay Lord at papasalamatan natin kung ano yung mga biyayang natanggap po natin. At yung pong mga kapatid at kaibigan, mga kapamilyang kahit saan man sila ngayon ay atin ho silang ipapanalangin na sila ay magiging malakas pa rin gaya ho sa atin, mga kabalitaan. Huling mensahe na lang pong babasahin ko kay JR Creatives. Kaya pala bagong taba si Sir, pang D5. Pang D5, Drive Max ba yun? Yung D5. Anyway, what's alam ho, mabuhay tayong lahat. To God be the glory. Mama, chip chip. Peace out.